Pagkatapos, ipinahayag na magsisimula ang main round ng shaman fight sa loob ng 1 buwan. Tulad ng dati, ipapaalam ang eksaktong lugar, oras, at format ng laban sa pamamagitan ng Oracle Bell ng bawat shaman. Pero may isang malinaw na babala, ang susunod na yugto ng laban ay magiging mas mabangis kaysa sa preliminary round. Dahil dito, sinabihan ng mga shaman na sulitin ang oras kasama ang pamilya at kaibigan dahil kapag nagsimula na ang laban, hindi na sila makakabalik sa normal na buhay. Samantala, habang bumabalik si Yo sa pangkaraniwang araw sa paaralan, nahihirapan siyang tanggapin na parang normal lang ang lahat matapos ang matitinding laban. Napansin ito ni Ana. Sinabi niya kay Yo na lahat ng nararamdaman niya, ang pagod, pagkalito, at kahit ang mga alaala ng laban, ay bahagi ng kanyang katotohanan. Kaya agad siyang binigyan ni Ana ng matinding training para paghandaan ang main round. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpa siya ang grupo na magsaya. Lahat sila ay nakapasa sa preliminary round kaya nagtipon-tipon sila sa isang inn para mag-relax kahit sandali. Naroon sina Yo, at pati si Ren na tila napilitang sumama dahil sa pangungulit ni Horo-Horo. Habang magkakasama sila, napansin ni Bason na parang masaya si Ren na nakikipag-usap sa iba. Ayon sa kanya, ngayon lang niya nakita si Ren na ganito, nakikipag-usap at nakikisama sa iba. Sa gabing iyon, habang magkakasama silang nagpapahinga at nag-uusap, unti-unti silang nagkakaintindihan bilang magkaibigan at kapwa mandirigma. Pagkatapos, maagang umalis si Ren. Sinabi niya na hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras tulad ng iba. May sarili siyang layunin na kailangan niyang tuparin. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya kay Yo na balang araw ay gusto niyang talunin siya sa isang laban. Para kay Ren, si Yo ang unang taong nakatalo sa kanya, kaya gusto niyang patunayan na kaya rin niyang bumawi. Pagkaraan ng ilang araw, naglalakad sina Yo at Tamao habang namimili ng mga kailangan sa bahay. Para kay Yo, mahalaga sa kanya ang mga simpleng sandali tulad nito. Dahil alam niyang kapag nagsimula na ang main round ng shaman fight, maaaring mawala na ang ganitong normal na buhay. Habang naglalakad sila sa isang shrine na shortcut pauwi, napansin ng mga espiritu na sina Punchy at Conchi na may kaina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanila. Maya-maya, lumabas ang dalawang kakaibang lalaki na nagpapakilalang Buzz, isang banda ng mga monghe. Hindi lang sila basta banda, mga shaman din sila na gumagamit ng musika para kontrolin ang mga espiritu. Sa pamamagitan ng kanilang awit at musika, naglabas sila ng maraming shimimoryo, mga ligaw na espiritu na nawalan na ng tunay na anyo. Ginamit nila ang mga espiritong ito para pigilan si Yo, at pati ang kanyang spirit ally na si Amida Maru ay kanilang ikinulong. Kahit wala si Amida Maru sa kanyang tabi, ginamit ni Yo ang sarili niyang mana para labanan ang mga espiritong kinokontrol ng Buzz. Nagawa niyang sirain ang oversoul ng mga ito at pigilan ang kanilang pag-atake. Pero hindi pa rin sila tumigil. Mas pinalakas pa nila ang kanilang awit at naglabas ng mas maraming espiritu upang tuluyang durugin si Yo. Ngunit nang tila nahirapan na siya, biglang dumating si Wooden Sword Ryo, na ngayon ay isa na ring shaman matapos magsanay sa lolo ni Yo. Tinulungan niya si Yo at nang makita ng Buzz ang lakas ni Ryo, napilitan silang umatras. Bago sila tuluyang umalis, binanggit nila ang pangalang Hao na tila may kinalaman sa lahat ng ito. Pagkatapos ng laban, nagtipon muli ang grupo. Kahit nagulat sila sa biglang pagdating ni Ryo at sa kanyang bagong kakayahan, masaya si Yo dahil nadagdagan na naman ang kanilang mga kaibigan. Para kay Yo, mahalaga ang pagkakaroon ng mga kaibigan sa harap ng mas mahirap na laban na darating. Pero habang abala ang grupo sa paghahanda para sa main round, may ibang pangyayari sa malayong lugar. Nasa tren si Ren habang pabalik sa China kasama si Bason. Habang naglalakbay sila patungo sa kanilang tahanan, tahimik lang si Ren at tila malalim ang iniisip. Sa wakas, inamin niya ang kanyang nararamdaman. Noon, gusto niyang maging Shaman King para lipulin ang buong sangkatauhan dahil sa galit na itinanim sa kanya ng kanyang pamilya. Pero matapos niyang makilala si Yo, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Napagtanto niyang hindi lahat ng tao ay masama, kaya nagpasya siya ng isang bagay. Kung saan nagsimula ang lahat ng galit sa kanyang puso, doon niya ito tatapusin. At ang pinagmula ng lahat ng iyon ay ang kanyang sariling ama, si Tao En. Sa pagdating niya sa teritoryo ng Tao family, sinalubong siya ng mga Jiangxi warriors. Pero buong tapang niyang sinabi na lalaban siya hanggang matalo ang kanyang ama at tuluyang matapos ang galit sa kanyang puso. Sumugod si Ren at ginamit niya ang Oversoul kasama si Bason at mabilis na tinalo ang mga Jiangxi na humarang sa kanya. Para kay Ren, malinaw ang kanyang pakay. Bumalik siya para harapin ang pinagmulan ng lahat ng galit sa kanyang buhay, ang sariling ama na si Tao En. Habang papalapit siya sa loob ng fortress, biglang lumitaw si Tao En sa kanyang harapan. Agad niyang naranasan ang malaking agwat ng kanilang lakas. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kanyang kapatid na si Jun. Doon ibinunyag ni Tao En na pinarusahan niya si Jun dahil sinuportahan nito si Yo Asakura. Para kay Tao En, ang pagsuway sa utos ng pamilya ay kasalanan na kailangang burahin.
Sa paniniwala niya, iisa lang ang katotohanan sa mundo, ang manalo. Para sa kanya, ang tama ay kung sino ang nagwawagi, at ang mali ay ang natatalo. Kaya lahat ng miyembro ng Tao family ay dapat mabuhay para sa tagumpay. Galit na galit si Ren nang marinig iyon. Kaya agad siyang sumugod at ginamit ang isa sa pinakamalakas niyang teknik laban sa sariling ama. Sa isang iglap, natalo siya. Nakakulong si Ren sa Tao Fortress sa loob ng 10 araw matapos siyang talunin ng kanyang ama na si Tao En. Sinabi ni John na imposible silang manalo dahil napakalakas ng kanilang ama. Pero hindi sumuko si Ren. Para sa kanya, may sikreto lang sa lakas niya na kailangan niyang malaman para malampasan ito. Kaya kahit nakakulong siya, patuloy siyang naniwala sa mga salita ni Yo na magiging maayos din ang lahat. Samantala sa Japan, biglang dumating si Bason sa harap ni Yo at ng kanyang mga kaibigan. Agad nitong ibinalita na natalo si Ren at nakakulong ngayon sa kuta ng Tao family. Nakiusap siya na tulungan nilang iligtas ang kanyang master. Hindi na nagdalawang isip si Yo. Para sa kanya, kaibigan niya si Ren, at hindi niya kayang pabayaan ito. Kaya naglakbay sila papuntang China, sina Yo, Manta, Horo-Horo, at Ryo, para tulungan si Ren. Pagdating nila sa lalawigan ng Guizhou, agad nilang nakita ang napakalaking fortress ng Tao family na napapalibutan ng bundok at kagubatan. Doon ipinaliwanag ni Bason ang istruktura ng kuta. Maraming palapag ito at iba't ibang silid, at ang dungeon kung saan nakakulong si Ren ay nasa ilalim ng fortress. Pero bago pa man sila tuluyang makapasok, agad silang sinalubong ng pinakamalakas na Jiangxi unit ni Tao En, ang 5 Curse Squad. Hindi ordinaryong Jiangxi ang mga ito. Ang kanilang katawan ay pinaghalo ng iba't ibang bahagi ng hayop at armas. Ang isa ay may paa ng cheetah para sa sobrang bilis. Ang isa naman ay may lakas ng elepante. Mayroon ding gumagamit ng baril bilang bahagi ng kanyang katawan. Doon nagsimula ang matinding laban. Ginamit ni Horo-Horo ang kanyang yelo para pabagalin ang isa sa mga kalaban. Samantala si Ryo ay buong tapang na lumaban kahit nasira pa ang kanyang sikat na pompadour sa gitna ng laban. Para kay Ryo, mas lalo siyang nagiging malakas kapag nasusugatan. Habang abala ang mga kasama niya sa pakikipaglaban, si Yo ay nauna para iligtas si Ren. Sa tulong ni Bason, nagawa ni Yo na makarating sa dungeon kung saan nakakulong sina Ren at Jun. Sa muli nilang pagkikita, hindi niya inaasahan na may darating para iligtas sila. Pero kahit na iligtas na siya, hindi pa rin nagbago ang kanyang desisyon. Ayaw niyang tumakas. Ang tanging dahilan kung bakit siya bumalik sa lugar na iyon ay para talunin ang kanyang ama. Para kay Ren, hindi niya kayang ipagpatuloy ang buhay kung hindi niya haharapin ang pagkatalo niya. Kaya kahit pagod at sugatan, nagpasya siyang hamanin muli ang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Yo at ng kanyang kapatid, pero kilala niya ang ugali ni Ren. Kapag may pinanghahawakan itong desisyon, hindi ito basta-basta uurong. Habang naglalakad silang dalawa, ipinaliwanag ni Ren ang tunay niyang dahilan. Hindi niya hinahabol ang ama niya dahil sa galit. Ang gusto niya ay talunin ang sariling galit na matagal nang nakatatak sa kanyang puso, parang tato sa kanyang likod na hindi na mabubura. Para kay Ren, kung hindi niya haharapin ang pinagmulan ng galit na iyon, hindi siya kailanman makakapagbago. Tahimik na nakinig si Yo. Sa halip na pigilan siya, sinabi niyang sasamahan niya ito sa laban. Para kay Yo, hindi niya kayang hayaan ang kaibigan niyang mag-isa. Pero bago pa sila makarating sa tuktok ng fortress, biglang may dalawang Jiangxi na humarang sa kanila, ang mga tagapagbantay ng dungeon na kilala bilang Shackler at Slaughter, ang Torture Brothers. Nagbanta ang dalawa na walang makakalabas ng buhay sa lugar na iyon, pero hindi umatras sina Yo at Ren. Sa halip, naghanda silang harapin ang bagong laban habang papalapit sila sa pinakahuling kalaban, si Tao En mismo. Nakarating sina Yo sa tuktok ng Tao Fortress kung saan naghihintay ang huling laban kontra kay Tao En. Alam nilang napakalakas at napakalupit ng kalaban, pero determinado si Yo na harapin ito. Pagbukas ng pinto, biglang hinarang sila ng isang miyembro ng 5 Curse Squad. Sa isang iglap, natalo si Ryo at Horo-Horo. Doon nalaman ng grupo na ang kalaban ay si Shamon, ang dating guro ni Lee Pyren. Ginawa siyang Jiangxi ni Tao En at binigyan ng bagong katawan para maging mas malakas. Habang mukhang wala ng pag-asa, dumating si John kasama si Lee Pyren na naayos na niya. Hinarap nila si Shamon at ipinakita ni John na handa na siyang lumaban para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng laban, nagpatuloy ang grupo hanggang sa wakas ay nakaharap nila si Tao En. Napakalaki ng kanyang katawan at tila hindi siya nasasaktan kahit tamaan ng malalakas na atake. Kahit maputol ang kanyang mga braso o tamaan sa ulo, parang walang epekto. Dahil dito, nagtataka ang lahat kung tao pa ba talaga siya o may tinatagong lihim sa kanyang lakas. Habang naglalaban, paulit-ulit na sinasabi ng ama ni Ren na mahina siya dahil pinili niyang magtiwala sa mga kaibigan. Para kay En, ang tunay na landas ng tao ay ang lakas at pagtalikod sa iba. Para sa kanya, ang pakikipagkaibigan ay kahinaan.
Pero kahit matalo at masaktan, hindi iniwan ng mga kaibigan si Ren. Kahit sugatan na sina Yo at ang iba pa, patuloy pa rin silang tumayo para tulungan siya. Doon napagtanto ni Ren na ang bagong lakas na nakuha niya ay nagmula sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa gitna ng laban, napansin ni Ren ang isang mahalagang bagay. Ang higanteng katawan ng kanyang ama ay hindi talaga ang kanyang tunay na anyo. Isa lamang pala itong napakalaking oversoul na matagal na niyang pinapanatili gamit ang napakalakas na mana. Doon lumitaw ang kanyang tunay na katawan, isang normal na tao lamang. Ibig sabihin, ang kanyang lakas ay nakasalalay sa kanyang paniniwala at sa oversoul na matagal niyang pinapanatili. Sa galit, nilabas ni En ang napakalakas na oversoul na tinatawag na Great Tao King. Pinagsama nito ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno sa loob ng 2,000 taon ng kasaysayan ng Tao family. Dahil dito, lalo pang naging malakas ang kanyang kapangyarihan. Habang patuloy na naglalaban, ipinakita ni Ren na wala siyang pagsisisi sa pinili niyang landas. Kahit magtiwala siya sa ibang tao at kahit may posibilidad na ipagkanulo siya, iyon ang daan na pinili niya para sa sarili. Wala siyang pagdududa sa kanyang desisyon. Sa huling sandali, pinakawalan ni Ren ang kanyang oversoul kasama si Basan at tinapos ang laban. Natalo si Tao En. Pagkatapos ng laban, dumating ang lolo at ina ni Ren. Ipinaliwanag ng kanyang lolo na ang mundo ay hindi simpleng mabuti o masama lamang. Tulad ng liwanag at dilim, may dalawang panig ang lahat. Ang problema kay En ay masyado siyang naging sarado sa kanyang sariling paniniwala, kaya nawalan siya ng balanse. Sa huli, tinanggap ng pamilya ang pagbabago ni Ren. Napatunayan niyang kaya niyang maging tagapagmana ng Tao family habang pinipili ang sarili niyang landas. Bago umalis si Ren, iniwan sa kanya ng kanyang ama ang isang mahalagang pamana ng pamilya, ang Lightning Sword. Isang sandatang sinasabing tutulong sa kanya na buksan ang kanyang hinaharap. Pagkatapos bumalik ang grupo sa Japan, doon nila nalaman na malapit nang magsimula ang main round ng Shaman Fight, ang tunay na laban para sa pagiging Shaman King.